The Lord, glory to God. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin mga kapatid at sa atin pong mga minamahal na manggagawa. Glory to God. Tunay, isang malaking biyaya. Ang tayo ay laging nasusumpungan ng Diyos na gumaganap ng kanyang banal na kalooban. Bagamat magkakahiwalay tayo ngayong gabing ito, ngunit salamat sapagkat tayo patuloy na pinagbubuklod ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu upang sama-sama natin siyang luwalhatiin sa ating kalagitnaan. Glory to God, kaya ang gabing ito ay gabi ng ating pananalangin sa Diyos, kaya sa pasimula ng kanyang banal na gawain, atin siyang luwalhatiin sa ating kalagitnaan. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Tunay kang matapat, Diyos namin Ama, di na babago, di nag-iiba. Mahapon, matanghali, maumaga, sa buong panahon, matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paghirap. Glory to God. Tag-araw, tag-ulan, at ang tag-ani, araw, buwan, bituin sa gabi, nag-aawit ang langit, sumasaksi sa katapatan mo, anong lagi. Amen. Hallelujah. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paghirap. Hallelujah. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaabay. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang, ang lahat na ito'y iyong bigay. Glory to God. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking
Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Tunay ngang tapat at mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya sa gabing ito, mga iniibig, mabuting bagay na lagi nating ilagak ang ating pagkakatiwala sa Diyos. Kaya sa pasimula ng kanyang banal na gawain, tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Let us lift our praises to our God. Glory to God. Hallelujah. As the deer panted for the water, so my soul longing after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Praise God. Glory to God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, naming Ama, marapat ka ng aming mga pagpupuri, marapat ka ng aming mga pagpapasalamat sa gabing ito. Salamat po sapagkat tunay na karanasan namin ay yung mayamang biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa aming paglapit, O Diyos, sa luklukan ng iyong biyaya, marapatin mo po kami, ipagpatawad mo po ang aming mga kahinahan sa iyong banal na harapan. Hallelujah! Sa aming paglapit, O Diyos, sa pagbubulay na iyong mga salita, tulungan mo ang iyong anak na kakasangkapanin na itatayo sa aming kalagitnaan. Ng mga salita mo na aming mapapakinggan sa gabing ito ay maging pagpapala at pagpapalakas sa aming mananampalataya at matibay na paglilingkod. Hallelujah! Tulungan mo rin, O Diyos, ang iyong mga anak na katungay via live streaming. Abutin mo po sila, O Diyos, ng iyong mayamang biyaya na dumating sa kanila ang mga salita mo na may pagpapala sa bawat isa sa kanila. Hallelujah! Salamat, O Diyos, sa gabing ito na sa aming mga salitang aming narinig. Alam namin na ikaw na po ang siyang nagbigay ng pagtatagumpay. Pagpalain mo, O Diyos, ang kabuuan ng iyong iglesia. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat po sa iyo namin binabalik ang walang hanggang pagpupuri at pagpapasalamat. Ito po ang aming matamis na dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.
Sa ating panahon ay humirang ang Diyos ng isang buhay na apostol upang pangunahan at gabayan ang kanyang iglesia. Ang sugo ng Diyos ay patuloy na nagiging instrumento ng Panginoon upang turuan tayong mga mananampalataya na lalong lumapit at magtiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataong ito ay ating masasaksihan ang patotoo ng kapatid na Mia Divina Gracia na nakaranas ng malubhang karamdaman. Ngunit sa kanyang paglapit sa Panginoon sa tulong ng sugong apostol ay naging karanasan niya ang makapangyarihang gawa at pagpapagaling ng Diyos. Ako nag-aaral na sa FEU Manila. Computer engineering po ang tinitake ko ngayon na course. Sa biyaya ng Panginoon, kahit nag-aaral ako, patuloy ko pa rin sinisikap ko na makabahagi sa gawain ng Panginoon. Na kahit meron na akong mga subjects na panggabi, pero humahabol pa rin ako para lang maka-attend sa mga gawain sa church. At lalo na po, pag may mga pagpupulong yung mga youth, patuloy pa rin na nakabahagi. Start ng convention, nakaranas ako ng matinding pagsubok na hindi ko inaasahan. Nagising na lang ako, sobrang sakit talaga ng tiyan ko. As in, hindi ako makakilos. Talagang hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero yun lang yung time na sobrang sakit niya. Nagsusuka ako, tapos hindi ko maintindihan kung ano yung pakiramdam ko. Sinabi ko na sa father ko, pina-check up agad ako sa hospital. Hanggang sa nagpa-ultrasound ako, na-identify. Sabi nung doktor sa akin, dedirektahin ko na kayo na sobrang laki ng bukol. Since birth siya, lumaki. Nandun pa rin yung pagtitiwala ko sa Panginoon na alam ko po, sarili ko na meron naman tayong Diyos na patuloy na magpapagaling sa atin. Yun nga, solid yung laman. Kumbaga, merong cell na parang naligaw. Tapos yung ilalabas ng katawan natin, dun siya nag-stuck. Ang nandun po, yung buhok, yung mga sebo sa katawan, ngipin. Sa mga panalangin ng mahal na apostol, patuloy kong sinasampalatayanan na pagagalingin ako ng Panginoon. Nakapangingilabot mang isipin ang pagsubok na dumating sa kapatid na Mia. Ngunit buong tatag niyang hinarap ito sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kapangyarihan ng panalangin ng sugo ng Diyos. Bago ako maoperahan, sinamahan pa ako ni Mama dun sa may operating room. Pinapaalalahanan niya ako lagi na magtiwala lang sa Panginoon. Pray lang ng pray. Bago ako ipasok sa operating room, iniisip ko puro mga salita ng Diyos na hindi niya tayo papabayaan kahit anong mangyari. Papagalingin agad tayo ng Panginoon. Hanggang sa pinasok na ako sa operating room, sinabihan pa nga ako ng doktor na sa lahat ng nakita niya na mga pasyente, ako lang yung nakangiti. Sinabi ko na, alam ko po, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Nung operation, nagising ako, ginagalaw kasi yung tiyan ko. Nasusuka lang ako, tapos dahil hindi ko maintindihan yung pakiramdam. Yung mga narinig ko kasi, sabi nung doktor na, ay dalawa pala yung bukol, yung isa pumutok na. Kaya almost 12 hours sila naglinis na. Talagang yung hiwa niya, pa ganon at saka pa straight. As in, tinanggal lahat ng laman sa tiyan. Ang pagkaka-explain kasi ng doktor sa akin na mag-iingat ako, parang mas malala pa yung nangyari sa akin kesa sa nanganak. Sobrang haba kasi yung tahi sa akin. Tapos parang kumbaga, kung iisipin natin, parang nakakatakot kumilos. Naramdaman ko nun, pagkatapos akong operahan, yung ini-expect ko na sakit, hindi yun yung naramdaman ko. Kumbaga, talagang
kumilos ang Panginoon. Paiyak na lang ako sa Panginoon dahil sobrang tuwa, sobrang galak. Hindi niya ako pinabayaan, pinagtagumpay niya ako. Sa biyaya talaga ng Panginoon. Napagaling ako ng Diyos sa karamdaman ko. Mismong ako nakaranas ng kagalingan sa pamamagitan ng mahal na Apostol Arsenio Ferriol sa kanyang mga panalangin. Nanganib man ang buhay dahil sa malubhang karamdaman, subalit ang kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi mahahadlangan, kundi bagkus lalo lamang nag-ibayo ang pagnanasa ng kapatid na Mia na makabahagi sa mga itinakdang gawain sa Iglesia ng Panginoon sa ika-4 na pagpupuyat. Sacrificial month, hindi ko inisip na pahinga muna. Nakakapagpahinga ako pero sa gabi na yun. Pero after noon, patuloy ko pa rin sinisikap na makabahagi sa gawain ng Panginoon as officer sa church. Na kahit meron akong karamdaman, hindi ko iniisip yun. Magawa ko lang yung pinakamabuti sa Panginoon. Nagpatibay sa akin sa faith, nakikita ko yung sa buhay ng mahal na apostol. Na talagang willing siyang ibigay ang lahat, iwan ang lahat para lang mataguyod ang iglesia. Kahit ganun na yung edad niya, patuloy niya pa rin ginagawa ang misyon ng Panginoon. Hindi niya pa rin pinabayaan ng iglesia. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil meron siyang inilagay na sugong apostol, ang mahal na Apostol Arsenio Tan Ferriol, na sa kanyang mga turo at aral ay patuloy na papalakas ang pananampalataya at paglilingkod ko sa Panginoon. Heto na ang araw ng Pasko. Dama pa ba natin ang mensahe nito? Ang tagapagligtas, ang Panginoon, nakaukit ba sa ating puso? Bagyo man at ulan ay dumaan, ngunit may liwanag sa ating kanyang laan. Buksan ang isip at pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Share love, share life, lahat tayo ngayong Pasko. Ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. At sa umaga, nakahanda na ang bawat pamilya upang sumamba. Simbang Pasko, may pag-aawitan at salita ng Diyos na ating kalakasan. Tara na at magkaisa, ibahagi ang himig ng Pasko sa lahat. Hatid nito ang tunay na pag-asa, pag-ibig ng Diyos na kanyang biyaya. Share love, share life, lahat tayo ngayong Pasko. Ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. Magliliwanag ang
share life. Lahat tayo ngayong Pasko, ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. Share love, share life, lahat tayo ngayong Pasko, ibahagi sa lahat ang liwanag ng Pasko. Share love, share life, sabihin sa buong mundo ang pag-ibig ni Kristo sa araw ng Pasko. Praise the Lord, glory to God. Sa mga pagkakataong ito, mga iniibig, minsan pa, ating ihanda ang ating mga puso at sisidlan sa pagtanggap ng kanyang banal na salita, na ito po ay paglilingkod sa atin ng ating minamahal, Pastor Jeric de la Cruz. Glory to God. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, lagi po naming sampalatayanan na Ikaw ay kasama namin. Ikaw ay laging naririyan, laging pumapatnubay sa amin, laging nakatingin sa amin, laging hinihintay ang aming mga pagtawag upang Ikaw ay makatugon sa lahat ng aming mga hihilingin sa iyo. Marami pong salamat sa palagiang pagkakataon na iyong ibinibigay sa amin para kami po ay makalapit sa luklukan ng iyong biyaya. Marami pong salamat sa biyayang ito, sa pribilehiyong ito na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Pagpalain mo po ang mga sandaling ito, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming paglapit sa iyo sa gabing ito. Ito po ang aming maingat na pagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise God. Sa tuwing tumatayo ang magkapatid na ito, lagi silang dalawa ang umaawit. Ngayon, isa na lang. Tapos sa susunod, wala na. Nanay na lang. Pero, babalik sila. Praise God. Sabi ko kay Sister Leo, dito na pag-aralin eh. Oo. Wala daw pera, Sister Leo. Hindi naman ako naniniwala na walang pera, Sister Leo. Praise God. Pero na-miss natin si... Casey. Ito si Celine, Casey at si Celine. Praise the Lord. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos ay ating pagbubulayan keys to answered prayer. Ang susi sa
tinutugong panalangin. Praise the Lord. We want our prayers be answered. Gusto natin na ating mga panalangin ay tinutugon ng Panginoon. But how? Papaano? Number 1, ask God in prayer. In Philippians chapter 4, in verse 6, nais kong basahin muna sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Maliwanag po sa dulong pangungusap ng talatang ito that our request be known to God. It means that we need to act and ask God in prayer by letting our request known to Him. Hindi po tayo pakikinggan o mapapakinggan ng Diyos kung hindi tayo mananalangin. Maliwanag ang wika sa Santiago, hindi tayo tumatanggap sapagkat hindi tayo humihingi. James chapter 4 in verse 2, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kailan tayo tatanggap? Pag tayo humihingi. At ito ay sa pamamagitan ng paglapit natin sa Diyos sa panalangin. Panalangin ang tugon para tayo ay makahingi sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, let your request be known to God. Ang Diyos pala, mga kapatid, ay tumutugon ayon sa ating hinihingi. Wika nga ng salita ng Panginoon, nilinaw niya sa Santiago, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Makakatanggap pala tayo pag tayo humingi. Basta humingi lang, kahit na gaano kalaki, hingin mo lang sa Panginoon. Praise the Lord. Nung ang kapatid na Eric ay may concern sa kanyang health, bago siya pumunta sa ospital, dumaan muna sa office, nagpa-pray siya. This act is his act of faith. Hindi ka naman hihingi ng prayer pag wala kang faith sa kapangyarihan ng panalangin o ng kapangyarihan sa likod ng panalangin. Dahil hindi naman talaga yung prayer ang makapangyarihan. Yung nasa likod ng prayer ang makapangyarihan. At yan ang Diyos. Parang ang hirap mong paniwalaan na ikaw ay gagaling. Dahil medyo kumbaga, medyo malaki yung hihingin mo sa Panginoon. Pero biyaya ng Panginoon, siya ay buhay na patotoo na ang Panginoon ay nagpagaling sa Kanya. Nung nakaraan, kinamusta ko siya. Kamusta yung health mo? Biyaya po ng Panginoon. Maganda ang reaksyon ng katawan ko sa mga paggamot. Gawa ng Diyos yan eh. Kahit na maggamot ka,
kung ang Diyos ay hindi gagamit ng medicine o hindi gagamitin yung medicine, wala ka rin magagawa eh. Diyos pa rin talaga hanggang sa huli. Dahil ang Diyos ay maraming paraan ng Panginoon ng pagpapagaling eh. Mayroong instant healing. Mayroong pagkasangkapan sa mga doktor. Ang mga doktor ay bigay ng Panginoon sa atin yan eh. O yung karunungan ng mga doktor, galing pa rin sa Diyos yun eh. Kaya sa huli talaga, lahat ito ay nauuwi sa katotohanan. Lahat ng ito'y galing sa Panginoon. Pero papaano mo matatanggap na ang Diyos ay tutugon sa iyong panalangin? Humingi ka. Just ask Him. Just tell to Him whatever your needs is. Ano ang kailangan natin? Pera. Lagi natin kailangan ng pera, no? Bahala ang Diyos. Kailangan natin ng thanksgiving. Biyaya ng Panginoon. Yung faith mo na pag-ipunan, yung thanksgiving, gawa ng Diyos yun eh. Yung ilagay ng Panginoon sa puso mo na ikaw ay maging appreciative sa mga bagay na iyong natanggap, whether ito ay maliit o malaki, nadadala ka sa damdaming ang Diyos ay pasalamatan. Gawa ng Diyos yan. Yung ingatan ng Diyos ang puso mo, na taon-taon ikaw ay magpapasalamat ng kaloob sa Kanya, gawa ng Panginoon yan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At yan mga kapatid ay isang bagay na dapat talaga nating ipagpasalamat sa Panginoon. Na tayo ay pagkalooban ng Panginoon na ganitong damdamin na laging magtiwala sa Panginoon. Ang pangalawa na susi para ang ating panalangin ay dinggin ng Panginoon, have faith in God. In Mark chapter 11, in verse 24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mahalaga ang pananampalataya sa ating paglapit sa Panginoon. How do we know na tayo ay mayroong faith sa Panginoon? Sabi sa Hebreo 11 in verse 1, faith is being sure of what you have for and certain of what you can't see. You know you have faith when you pray. Bakit ka nagpipray? Nananampalataya ka, nananalangin ka sa Diyos sapagkat naniniwala ka na siya ang may kapangyarihang makapagbigay ng iyong hinihingi ayon sa kanyang mayamang biyaya. Yung pagluhod mo pa lang, kapahayagan na yon na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Ano ang faith? Faith is being sure of what you hope for. Yun pala ang pananampalataya. Parang kahit hindi mo nakikita, ang Diyos ay hindi nakikita. Pero naniniwala ka sa mababaw na salita, mababaw yung naniniwala eh. Nananampalataya ka na kapag ikaw ay mag-pray, yung nilalapitan mong Diyos, may pananampalataya kang kaya niyang ibigay ang iyong hihingin. Hindi ka lalapit sa Panginoon kung ikaw ay hindi naniniwalang hindi niya maibibigay ang iyong hinihingi. Bakit tayo nagpipray? Lalo na kapag tayo mayroong malaking pangangailangan. Naniniwala tayo, kaya niyang ibigay. Praise the Lord. Minsan nga,
Katulad ng aking nabanggit, minsan ang ating hinihingi, parang ang hirap ibigay ng Panginoon. Pero, hinihingi pa rin natin sa Kanya. Inilalapit pa rin natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Dahil alam natin, yung ating nilalapitan ay Diyos. Nananampalataya tayo na siya ay Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito'y ibinibigay o ibibigay ng Panginoon ayon sa kanyang mayamang awa at biyaya. Yan ang mabuti sa Panginoon. Mayaman ang kanyang awa at biyaya. Doon lagi tayo nanganganlong sa bagay na ito. Yun lagi ang ating sinasampalatayanan, mga kapatid. Ang pangatlo na kailangan natin para ang ating panalangin ay dinggin ng Panginoon. We need to seek God's will. Hanapin palagi ang kalooban ng Panginoon. Ang wika ng salita niya sa Ephesians chapter 5 in verse 17 sa ESV, "Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." Paul encourages us to actively seek and understand God's will. What is understanding or what God's will is? God's will is the things that God wants us to do. Ano po ang kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon ay ang mga bagay na nais niyang gawin at sundin natin. Yung gusto niya. Ang tao po ay may gusto. Kaya nga ang tao nang ginusto niya, ang gusto niya, siya ay nalayo sa Panginoon. Lumabas siya ay nagkasala sa Diyos. Bakit? Ang sinunod niya, yung gusto niya at hindi ang gusto ng Panginoon. Pero paano nating malalaman, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon? Huwag yung gusto natin, kundi ang gawin natin yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Lahat ng gusto ng Panginoon ayaw ng nature ng tao. Tayo ay likas na makasalanan. Parang lagi tayong kumbaga kumukontra sa gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ang buhay mo ipaglingkod sa Kanya. Gusto ng tao, gamitin niya ang kanyang lakas at dunong para sa Kanya, para sa Kanyang sarili. Gusto niyang maubos ang Kanyang oras para maabot ang Kanyang sariling pangarap. Hindi naman masamang mangarap. Pero ang nakakalungkot, minsan nalilimot ng tao na isama sa kanyang pangarap ang Panginoon. Naaalala niya na lang ang Diyos pag siya ay may sakit na. Pag siya ay mahina na. Pero kung tutuusin, sa unang paglalang pa lang ng Diyos sa tao, ang gusto na talaga ng Panginoon sa tao, gawin ng tao ang kalooban niya. Nakadesign tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon. Wika ng salita ng Diyos, yaong aking nilikha, yaong aking inanyuan ay para sa aking kalwalhatian. Tayo talaga ay nakadisenyo para gawin at sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya ito, mga kapatid, ang dapat lagi nating maging panuntunan. Para pala tayo pakinggan ng Panginoon, lagi niya tayong masumpungang gumagawa
sumusunod sa nais niya sa atin. Praise the Lord. Maging pangunahin sa atin ang gusto ng Panginoon sa atin. Sabi ng salita ng Panginoon, ang isang halimbawa ng kalooban ng Panginoon. The Bible tells us that it is God's will that none would perish. And 2 Peter chapter 3 in verse 9. Kaya alam natin, ang kalooban ng Panginoon, lahat ng tao'y mangaligtas. Makaalam ng katotohanan. Ayaw ng Panginoon na ang tao ay mapahamak. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, ligtas na tayo ngayon. At yung kaligtasang ito na ating tinanggap mula sa Panginoon ay laging magdala sa atin sa kaisipan at damdamin na lagi tayong madala niya, na laging sundin ang kanyang kalooban. Sundin ang kanyang gusto. Sundin ang gusto ng Panginoon. Opo, mahirap sundin ang gusto ng Panginoon. Parang laging magkasalungat ang gusto ng tao sa gusto ng Panginoon. Ngayon, ang gusto ng katawan natin, humiga. Dahil napagod kayo sa buong maghapon. Pero ang gusto ng Panginoon, manalangin tayo. Diba? Yung mga alagad na kasama ni Jesus, maghapon silang naglakad. Nagsishare sila ng gospel eh. Lalo na nung puntong si Jesus ay huhulihin na. Pagod sila maghapon. Kaya yung mga alagad, nung ang ating Panginoong Hesus ay lumayo para manalangin, pagbalik niya, yung mga alagad natutulog. Sabi ni Jesus, hindi ba kayo pwedeng makapanalangin kahit isang oras man lang? Kahit kaunti lang? Pero alam ni Jesus, pagod sila. Pero ini-encourage sila ni Jesus na sila'y manalangin. Gayon din tayo. Inaasahan ng Panginoon na lagi tayong makagawa, makasunod sa gusto niya sa atin. At kapag ito pala ay gawin natin, makakasiguro tayo na kapag tayo ay lumapit sa Kanya dahil ginagawa natin ang Kanyang kalooban, didinggin naman niya tayo pag tayo'y lumapit sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pang-apat at panghuli, mga kapatid, seek to obey God. Lagi nating hanapin na sundin ang Panginoon. In Deuteronomy chapter 30 verse 16, if you obey the commandments of the Lord your God, that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in His ways, and by keeping His commandments, and His statutes, and His rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. Ang pang-apat, mga kapatid, lagi nating hanapin na sundin ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, yung sumusunod sa Kanya, God will bless them. Pagpapalain sila ng Panginoon. Pagpapalain ang kanilang mga lupa. Sabi sa dulong pangungusap, mga kapatid, sa talatang ito, pagpapalain o pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Isipin mo, yung tatapakan pa lang ng iyong mga paa ay pagpapalain ng Panginoon. Lahat ng gagawin ng iyong mga kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya kapag ikaw lumapit sa Panginoon, mga kapatid, pagpapalain ka. Bakit?
sinusunod mo siya eh. Sa masunurin, nandoon ang pagpapala. Kahit dito sa lupa, yung masuwayin parang kaunti ang favor na naibibigay. Sa atin, sa inyo na may mga anak, hindi ba't yung masunuring anak ninyo, lagi mayroon kayong naibibigay na pabor? Pag nag-request ng Jollibee, hindi kayo makahindi. Talagang binibilhan ninyo ng Jollibee. Kapag ang inyong anak ay masunurin at masipag sa pag-aaral, pag mag-request, ibinibigay ninyo. Bakit? Masunurin eh. Iba talaga ang natatanggap ng masunurin. Dito po yan sa lupa, nakakatanggap ng blessing ang masunurin, lalo na sa Panginoon. Kaya, lagi nating hanapin na tayo'y maging masunurin. Praise the Lord! Papaano natin maipapakitang tayo'y masunurin sa Panginoon? By loving the Lord your God. Sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng paglakad sa Kanyang mga daan, sabi ng salita ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon, lumakad ka sa Kanyang mga daan, tuparin mo ang Kanyang mga utos. Yan pala mga kapatid, ang sumusunod sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat, sumusunod tayo sa Kanya. Praise the Lord. Sumusunod ba kayo sa Panginoon? Parang nag-aalinlangan pa kayo kung talagang sumusunod kayo eh. Pastor, baka half lang po. Hindi pa po masyadong whole eh. Half lang. At least nagsisikap. Sa huli, hindi na half yan. Whole na yan. Praise the Lord. Ay talagang minsan, nagkukulang tayo eh. Pero salamat, ang Diyos talaga mapagbiyaya. Hindi niya tayo inaalisan ng pagkakataon. Laging may pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon na tayo ay makasunod sa Kanya. Alam ng Panginoon talagang mahirap sumunod. Na sundin ang Kanyang mga gusto. Dahil talagang lahat ng gusto natin laban sa Panginoon eh. Yung gusto ng Panginoon laban sa gusto natin. Dahil tayo'y tao. Pero nakikita ng Panginoon ng ating pagsisikap na laging masunod natin siya. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, nawa wag itong maging yung mabigat ba sa ating kalooban. Di ba yan ang wika sa unang 1:5 ang talatay 3? Ganito ang wika ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Nabibigatan ba tayo? Dalawa yung ibig sabihin ng nabibigatan eh. Yung sa positibo, yung gusto mong gawing palagi. May kabigatan kang gawin yaon. Yung isa naman, nabibigatan ka dahil ayaw mong gawin. Tinatamad kang gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero hindi tayo doon. Doon tayo sa positibo na ang lagi nating nais, gawin ang Kanyang nais, sunding palagi ang Kanyang gusto. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa mga katotohanan ito, mga kapatid, kapag ito'y magawa natin, makakasiguro tayo na ang ating panalangin ay tutugunin ng Panginoon. Praise the Lord. Ano ang susi? Number 1, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Pangalawa, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Pangatlo, lagi nating hanapin
na magawa ang kanyang kalooban. At pang-apat, lagi natin siyang sundin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya at kahabagan sa amin. Pagpalain mo po ang aming mga paglapit sa iyo sa gabing ito. Tulungan mo po na lagi po kaming manganlong sa iyong magagawa, sapagkat sa aming mga sarili, wala po talaga kaming kayang gawin. Lahat po ng mga tungkuling sa amin na iyong ipinagkatiwala, magagawa lamang namin ito sa pamamagitan din po ng iyong tulong. Amang banal, tulungan mo po kami. Lagi mo kaming abutin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen.